Iyan ang sinasabi ko. Nung mga nakaraan araw, tinitignan kayo kung ano ang post. Ngayon, ito, katatawag lang ni Sir Archie. Kasi ngayong ibang mga bagong pasok, hindi alam ni RD. Hindi ko pa naiparating. Dahil nga yung ibang hirap umikot, hindi medyo yung iba hindi rin active. Kung ano yung pinatanggal niya nung una, yun ang tinanggal ko. Ngayon, di ba dapat 20,000 ang per month nyo? Ngayon, dahil nga may mga dinagdag ako, ang sabi ni Sir Archie, ninyo ganito, ibibigay sa akin ng pera bukas pero tinanggihan ko na ang gusto niyang mangyari, ako ang magbigay sa inyo, bawat isa sa inyo. Ngayon, binawasan ang 20,000 per month. Ginawang kalahati. Kasi ngayong iba hindi masyado aktibo. Yun ang ginawa ni RD. Yang sabi naman ni RD, pag magandang gawa at maayos at aktibong-aktibo, may bonus. Kaya lang yung iba hindi raw ganun ang nangyayari. Kaya bukas pala ng tanghali, may Senate hearing sa Senado bukas, deliberation ng budget ng PNP. Kaya nabago yung alauna. Magte-text daw sa akin si RD o si Sir Archie kung anong oras tayo sa NCRPO. Sabi pa nga baka gabi na raw tayo. Kaya antabay kayo bukas kung anong update sa akin. At least pinararating ko sa inyo kung ano yung binibigay na impormasyon sa akin. Hindi ko tinatago yung info na binibigay sa akin. Totally, nung sinabi sa akin ni Sir Archie kanina na ang pera ibibigay sa akin yung pangsahod sa inyo. Kaya lang sabi ko, sir, wag, ayoko. Mas maganda ikaw na magbigay kasi baka mamaya isipin ng iba kinaltasan ko or binawasan ko. Siyempre ayoko naman yun. At least silang nagbigay, alam ninyo. Kaya bukas sigurado may sasabihin bukas si sir. Okay. Dumidikit-dikit sa inyo. Yun lang parating isipin ninyo. Maging ano kayo sa baba. Alam mo, pag may nakita kayo, may nagpapatulong sa inyong isang pangkaraniwang tao, tulong na aksyonan. Tsaka dito pre, kakaiba rito. Dito yayaman ka na rito. Ngayon ikaw ay nakapagpatayo ka na ba ng bahay mo? Baka hindi pa sumali ka na sa grupo namin. Akong bahala sa iyo, introduce ka sa mga kagrupo ko. Sa yayaman ng mga yon. Ang ginagawa ko naman pre, yung mga kaibigan ko dati, gusto ko lang din matulungan eh. Kaya hinikayat kita sumali sa amin. Talagang puputok ang bis mo rito. Guys, dito hindi pinag-uusapan dito kung pro Marcos ka, anti Marcos ka, pro Duterte ka, anti Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Hindi pwedeng sabihin, ay hindi, didiis ako. Hindi pwede. Magpakatotoo tayo, ha? Kaya tayo nagbablog para kumita. Ha? Yan ang totoo. Okay? Ito ang literal na takbo ng social media. Kaya nga sinasabi ko nga minsan, lahat tayo bayad. Now, dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito 15.30. Pero bukas i-update ko kayo kung anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Basta't ang the best, prepare kayo. Tapos yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas. Mag-PPM ako. Okay? At least meron na tayong taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC na para makasama pa,
kausapin yung mabuti, i-briefing nyo, i-explain ninyo na ang magiging trabaho niya ay ganito. Okay? Hindi pinag-uusapan dito ang prinsipyo. Ang pinag-uusapan dito, yung kikitain. Okay? Kilala nyo naman ako, hindi ako nagtatapyas, hindi ako nagkakat pagdating sa bayaran ng vlogger. Okay? Makinig. Kailan ko ng political vlogger. Political vlogger, kailangan ko gagawa ako ng bagong GC at yung GC na yon pag-meetingan natin to bukas, emergency meeting bukas. At ang maganda rito, Bes, hindi yung vlogger na 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi. Hanggang election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Hantayin ninyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa inyo ng story base sa ibinaba sa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Hindi nyo kailangan na umikot-ikot. Hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya mas maganda ito kaysa NCRPO. Sa NCRPO, ikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan. Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Okay. Nagigising. Tapos wala pa silang maayos na tulog dyan dahil yung unang gabi natutulog na sila sa mga bench, may mga hawak na pamalo. Tapos, ayun nga, nakausap nga natin kagabi yung yung isa guidance counselor diyan sa Jose Maria College na yung mga estudyante daw nila nagtatanong, talagang alam na alam mong malungkot at saka talagang alam na alam mo na traumatized. Talagang nangangatal pa, nanginginig. Grabe, no? Actually, kanina, naging emotional ako nung napanood ko yung mga bata. Kasi bago ako mag-live, bago tayo pumunta dito, naging emotional ako. Kasi ako pagdating sa bata, doon talaga sumasakit ang dibdib ko, lalo na yung nakita natin kanina. At saka ito kaya sobrang sinungaling Sobrang sinungaling. Hindi ko maintindihan bakit bakit iba yung sinasabi nila doon sa nakikita natin. Alam na kung bakit? Gusto mo pa sabihin ko? Ano ba? Baka may magalit. Sabihin ko na ba? Alam niyo mga kababayan, ganito lang yan. Wala silang wala silang pakialam kung magsabi sila ng mga kasinungalingan kasi marami silang mga tagapagtanggol na vloggers. Ay, nako. Mga bayarang vloggers na sinasabi nga nila. Kung gusto niyo malaman kung sino yung mga bayaran na yan, panoorin niyo si Jay Guevara. Nandito ba si Jay Guevara? Jay Guevara, nako, matindi nga yung expose niya. Matindi yung expose na panood ko. Patungkol yan doon sa mga vloggers na binabayaran. Di umano binabayaran para magpropaganda. Kumbaga pabanguhin. Linisin ang pangalan ng kanilang mga idol. Kung gusto nyo mapanood dyan, punta kayo doon kay Jay Guevara. At hindi ko alam kung saan gagaling itong mga recording ni Jay Guevara. Malupit talaga yan si Jay Guevara na yan. Yung ating kaibigan na yan. Talaga naman. Walang pakialam yan. Basta mali, i-expose talaga yan. Yan ang nag-e-expose ng may ebidensya. Yan. Nagulat ako, bigla na lang. Marami nag-e-expose na walang ebidensya All talk all bark, no bite Pero ito, mag-e-expose, may ebidensya. Hindi na binibitin. Wala na pabitin-bitin. Sige, next video na lang yung video natin. So ito, best friend yata ito ni Mike Abe. Si Jay Guevara. Mike Abe. Balita ko, hinahamon pa nga daw ng debate. Hinahamon ka ng debate ni Jay Guevara. Ano papalag ka ba? Jay Guevara, si Mike Abe. Mike Abe, sir. Sabi nga ni Jay Guevara, kung ayaw mo daw ng debate, magkagatan na lang daw kayo ng muka. Ganun katindi si Jay Guevara. Walang iya talaga. Basta wala lang daw suotan ng necktie. Kasi talo siya doon. Si Jay di nagdi-necktie. Walang leeg si Jay. Pagtapos nung pisngi, balikat na agad. Kaya medyo mahirapan tayo. Grabe ka naman kay Jay. Grabe ka naman. Pinahiram ko nga si Jay Guevara ng polo shirt tinanggal yung ginawa na lang turtleneck. Joke lang Jay Guevara. But anyway ito seryoso to. Seryoso. Kung gusto nyo makita yung expose ni Jay Guevara, panoorin nyo.
para malaman nyo Ako kung sino po, kaya yun. kung sino man yung mga involved na pangalan dyan, ako humanda kayo dahil ma-expose Tsaka kayo. ito ang lalakas Kaya pala, no? Kaya pala kahit magsabi sila ng kung ano dito, kayang pagmukain na tama yun dahil Tama. meron pala silang parang Meron. Tsaka ito kumpas, ano? nakita pa natin doon sa vlog, no? Nakita pa natin sa vlog. Okay lang, tira kayo ng tira kasi pagka kinasuhan daw kayo, bahala. May bahala si boss sa inyo. Naku, sinabi yan. may ganun pa. Sinabi. Pati korte, hawak nila. Hawak na nila lahat. Matindi. Tsaka Matindi. ito sila bintang ng bintang na tayo daw ng mga DDS vlogger ay bayaran. Pero wala silang ilabas na ebidensya kahit katiting. Tayo, Pero ito si Jay Guevara. Meron. Naku po, ito si Jay Guevara, ang lupit sa matindi intil nito. Yung ano yata Oo. yan din yata yung nagbabayad ng 100 doon sa mga taong grasa sa ano Iya. Sa natatandaan ninyo, merong dating nagpalabas ng mga video na yung mga taga Kingdom of Jesus Christ daw na mga nagpunta dyan sa Binayaran. Liwasang Bonifacio. Binayaran daw. Parang- 500, 5,000, parang ganun pa eh. Parang yung boses, parang Oo. nare-recognize ko parang yun eh. So, pero ngayon, nung nagkabistuhan, yung pala binayaran ng 100, pinagsuot ng damit Kawawa. para sabihin na kasama sila dun sa mga nagrally. Oo. Yung pala, gawa-gawa lang. Matindi. Kawawa Matindi, sa'yo. Alam mo, ilang Oo. beses na nasunog yung point of contact nyo na tao, Ilang beses na nasunog yan. Diyos ko po. Ito Nagtiwala nakakatawa. pa kayo dyan? Ito nakakatawa. Hindi ko alam kung bakit may nagtitiwala pa din sa Oo, tao. walang hiya, Puro may- kapal baka na ginagawa. Lintik yan. Taga-mental yan. Tapos pinagkatiwalaan pa. Di umano. Di umano. Kasi ano kaya, sabi ko nga kasi syempre kami mga vloggers, syempre madalas kaming nakatambay sa YouTube, nakikita namin yung mga content ng mga Tsaka vloggers. ito rin yung mga mahilig manira kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito Sakto. mga to. Ito Alam mga na. to. Oo. Alam Sige, na. banat kayo ng banat. Kaya Oo. pala, talagang may kumpas. Basta kay Pastor Apollo Kibuloy, rekta. Talagang Rektahan yan, maganda bigayan. Maganda bigayan no? Pero alam mo nyo, lagi nga nila sinasabi na, oy, kayo, bayaran kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala naman sila may pakita. For the sake of argument, let's say, sabihin natin na, sabihin na, kunyari, kahit hindi naman totoo, sabihin na natin na binayaran nga kami ni Pastor Apollo Kibuloy para ipagtanggol siya. Sabihin na natin, kahit na hindi naman totoo. Taxpayers money ba? Yung ginamit ni Pastor Apollo Kibuloy na pambayad sa mga sa Banateros na lang, halimbawa. Sige, Hindi sige. ba? So yun ang tanong. Ang tanong, itong binabayad nila sa mga propagandista nila na mga vloggers, Saan galing? saan galing yun? Okay. Yeah. At ito pa natatawa ko, Pero Ayuda ano yun. lang yun, for the sake of ano lang yan. Argument. Argument lang yan. Oo. Di ba ayuda yun? Hindi ko alam kung Hindi, ayun. siguro yun na nga. Yung ayuda, binabawasan. Oo. Tapos yung bayad sa vlogger, kinsenas katapusan. Naku po. Di umano. Magkano kaya? Alam mo ba? Parang ano yan. Mas malaki yan kaysa sa natatanggap na ayuda ng talagang mga mahihirap dito sa Pilipinas. Malaki. Nakita mo naman si ating Si ate yung buntis, no? Oo. 10,000 na, naging 1,500 pa. 15% na lang nakuha niya. Walang yan. Yung Lintik yan. taripa ng bigas. 85% ha? Yung Hoy! tinanggal, yung taripa ng bigas na tinira, yun lang ang nakuha niya. 15% ng 10,000, 1,500, 8,500 ang napunta sa... Kanino kaya napunta yung 8.5? Saan pa? Oo, dyan na napunta sa, kumbaga sa... Nakakahiya kayo? Grabe. Gara pa lang talaga. Lantaran na no? Lantaran na yung nangyayari sa atin. Lantaran, Kaya, mga bossing. Mga kababayan. Kung gusto niya ng mga malulupit na mga expose, Spencer Lacalle, at saka yung si Jay Jay Guevara. Guevara. Naku po, matitindi ang mga binib... Yan, si Buster TV, no? Nako, Oo. kasi kami, ako, sa Ibanat by Coach Oli, si Master Judea, Issue kami. ano lang kami, Pang issue issue. based. Hindi, tsaka balita talaga. Yung Balita. mga binabalita ng SMNI, nire-reactionan natin. Hindi tayo masyado nag-expose, pero pagdating mo sa expose talaga na merong ebidensya, Yan. matindi yung tatlo na yan. Jay Guevara, Oo, Spencer parang ano Lacalle, yan eh. Buster TV. Yan. At si Jojo de Guzman din, Ay, tumitira mabigat din. yun. Si Jojo de Guzman naman, ano naman Oo. yan? Parang investigative journalist naman yan. Oo. Pero mas magaling pa to si Jojo kaysa kay Mike Abe Ay, oo. mag-imbestiga. Si Mike Abe. Magaling lang si Mike Abe magbihis. Magbihis. Maganda lang yung Di mga rin. damit nun. No? Well, actually, ganito yan. Baduing. Sasabihin ko sa inyo ang sikreto. Yung mga taong walang brains, dinadaan yan sa mga damit, sa mga Oo, panik-panik. sa yung Para medyo aesthetics. is intelligent. Teka, si Coach Oli, laging mga ganda bihis Hindi naman naka-necktie. sa bagay. Oo, hindi naman naka-necktie. Button down lang siya. Oo. Matindi. Si Magduda Coach Oli, tayo. Magduda sporting tayo. Yan, Oo. pero pagka mo yan, pagka kinausap mo yan, kahit anong... May ano laman. yan, matindi May yan. laman. Pero, Hindi, mukhang Ay, parang magbuhos. idol mo si Sino? Mike Abe kasi lagi kayo maganda itsura nyo, parang kahit anong oras mukha kayong bagong paligo parehas eh. saka bango-bango pa. Palagay ko match Sino? kayo.
Si Mike Abe. Mike Abe. Sino? Hindi mo kilala, hindi ba kilala yun? Ay, hindi kilala eh. Sorry. Sorry. Pasensya na. Sorry, hindi ka kilala ni Gonzalo. Sabi niya kilala daw siya dahil siya daw ay taga-media at hindi daw siya pumapatol sa mga vlogger. Hindi kilala ni Coach Oli. Kasi ang ka-level lang niya si J.G. Barra. Ay, oo nga pala. Pinatulan si J.G. Barra. Oy, kami, inahamon ka ni J.G. Barra, ano kayo? Debate daw kayo. Ang Tingnan host, natin, ha? SMNI sa Okada. Sige, sa Okada tayo. Magandang laban to. Hindi na, ganapin na lang sa ilalim ng puno. Pwede na yan. Pero walang necktie sa puno. Wala naman. Hindi naman importanteng tao yun si Mike Abe. Kasi kung importanteng tao yan, dapat nasa SMNI yan. Yan. Wala sa SMNI eh. Tumpak na tumpak sinasabi mo. So ibig sabihin, sinungaling. Sinungaling din yan. Tingnan mo, tinitira na naman. Pag wala ka sa SMNI, sinungaling ka. Sinungaling ka. Kasi, Oo. alam mo kung bakit? Kanina napanood ko bago tayo bumaba dito Binabanatan na naman yan si Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw, kami bitter ka talaga. Naknatokot ka talaga. Oy, Mike Abe, dati sinasabi mo, kahit hindi ako, taga Kingdom of Jesus Christ, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Wala diba? nga, Mike Abe. Ba't di pa namamatay? Sinungaling ka, Mike Abe, ha? Ibang klase ang ang tanda mo na, sinungaling ka pa, ha? Ayusin mo, Mike Abe. Yung yung vlog mo at nagdagan mo na konti para hindi masyadong halata. Gawin mo 12 minutes. Actually, Mike Abe, nalaos yung PDP4 nung napunta ka doon. Wala na nanonood. PDP4? Tingnan mo. Ano to? May sumpa. Matindi, ha? Matindi. Parang nung tinanong ko nga yung nanay ko, nanonood ka PDP4, ano yun? Saan ba yung bumaba dito, banda? Hindi ko alam. Diyan. Pero Try mo. Itutulak kita dyan. Kaya pala naglolo ko tong mic na to, binato-bato mo pa, ha? Ang mahal nito Walang hiya ka. Mahal yan. Alam Sayang ba, yan. pinulot ka lang sa lusak, tapos nag-inarte ka pa, hindi ka naman importante. Sinoli Di Castro ka ba? Ikaw, Sino? maayos ka. O yung pati Sinoli Di Castro, di ba? Sa bagay, Hindi, Sinoli. Kilala ko yun. Kasi Di Castro. mga sikat yun eh. Na mga Si Mike Abe, kilala mo? Sino? Hindi talaga kilala. Patay na daw yun eh. Mike Enriquez yun. Mike Coach Enriquez Oliva ata, yun. kilala mo. Mabait Si Mike, yun. Magaling yun. Yun talaga mga pinagpipitagang Ito ang problema. Journalist yun. 37 years na daw siyang investigative reporter. Walang iya, ba't hindi ka marunong mag-English? Hindi. Pero saan siya kumukuha ng source? Saan? Sino? Kanino? Kay Ninyo. Ay, walang hiya. Sino ba yun? Ano ba yun? Yung ba'y pinaparada tuwing January? Pero walang book yun. Walang hiya sa lahat ng ninyo. Yan ang hindi cute, ha? Ay, huwag kayong magalit sa akin. Wala akong sinasabing banat sa inyo. Basta sinabi ko lang dito. Sino? Grabe ka. Hindi, kasi 35 years. Oo. Walang hiya. Mas kilala. 37 daw siya, 37. Pinagmalaki niya yun sa vlog niya, napanood ko. Nung binanatan kayong dalawa, nako, ikaw Mike Abe, yung mga fake news mo talaga no? 37 May sinasabi sa inyo magkapatid Mantakin mo kung ako. Sino? Kung ako, ito, Master Judea, ito akin lang. Kung ako siguro, journalist ako ng 37 years, tapos pag nagpupunta ako sa McDo, hindi man ako, wala man nagpapapicture sa akin. Ay, nakakahiya Siguro 5 years pa lang, tinigil ko na. Samantalang, ito, Waxis lang. Wow. Yung ano pangalan ng burger mo? Boss D Burger. Boss D Burger, yung maitim. Pag nagpupunta sila doon, Maingat ka naman sa maitim. maitim yung burger. Yung Pero burger lang. Busina tayo konti dahil Pero, pag nagpupunta ang Banateros doon, parang kayong mga bulaklak Ay, nako. Parang yung bulaklak na nilulusob ng mga Kaya nga. bees. Oy, teka muna, tama na. Andyan na si MJ, nagagalit. Mahina talaga ang tawag dito, may hablig talaga. Meron. Mantakin mo, umabot ka ng 35 years, hindi ka nakikilala. Loko-loko ka talaga pag ganyan. Kung Hindi. ako talaga, 2 years siguro, pag wala pa nangyayari sa buhay ko, Tigilan mo tumigil na. na sana ako. Oo. Sana nag-driver na lang ako ng jeep. Yung 37 years. 37 years, nag-broadcaster ka, tapos ang nakakakilala sa'yo, ikaw lang. Delikado yan. Grabe Napakahirap naman to. yan. Grabe si Boss Tama Dada. na yan. Ito na. Galit na galit si galit na si MJ. Next daw si MJ. Yan, si Boss Teka MJ. muna, tawagin kaya natin si MJ. Ito, maraming kwento sa akin eh. Si Boss MJ. Maraming kwento sa akin to si Idol natin MJ. yan. Si MJ Mondera na sasabi kasi. Si Vladimir Putin? Si Vladimir Putin? Walang iya, 37 years ka na sa pagbabalita. Hindi mo pa mabigkas yung Vladimir Putin? Vladimir Putin? Walang iya. Sino nagsabi niya si MJ Mondihar na naman? Si MJ. Ng SMNI? Ay, ganun magsalita si MJ. Hindi ko alam kung ewan ko ba dyan. Hindi Sige. Ocholi. Pati si yung makeup artist natin si Mike, dami sinasabi. Nagagalit na. Ayan yung boss natin na. Si boss natin na. Ito, nagagalit na rin. Dami. Pambira. Bahala ka, boss Dada. Ayan na. Coach Oli, panatan mo. Kita-kita po tayo uli mga banateros dito lang sa